Hands-on demonstration on chart construction. Bar of pie chart. Let us now move on sa ating fifth table, which is the distribution of household by manner of garbage disposal in Province B for the year 2015. So what we now have here again is a categorical variable. Okay, so galing po pala ito sa 2010 Census of Population and Housing. So CPH. So this is an actual data. Okay? Actual data to, pero hindi na natin pinangalanan kung anong province. Okay? Ayan, meron tayong categorical data here with 6 categories. And as you can see, ayan, meron tayong mababang data, sobrang babang data, and sobrang taas. Ayan. Okay, so part ito kahapon ng ating statistics, summer statistics na lecture rin. Okay, so we have here outliers na. Okay, pero hindi natin siya tatanggalin. Instead, ipapakita pa rin natin siya sa ating graph. And paano natin gagawin yon? Okay, when we use a pie here, ang mangyayari lang dyan is magiging sobrang liit ng isang pie slice na yan to the point na para na siyang magiging sinulid lang. Okay? Sa laki ba naman itong iba niyang kasama, magiging parang sinulid na lang itong isang manner of garbage disposal. And we don't want na hindi na siya magiging pansin. Hindi na siya mapapansin. Okay? So dapat appropriate yung paggamit natin ng ating data and appropriate din yung pagpapakita natin sa kanya gamit ng ating chart. So ang gagawin natin for this kind of data, when we are dealing with kind of data, we will use a bar of pie. Okay, so kung bakit bar of pie, so mas makikita natin siya pag nabuo na yung bar of pie. So let us now start. Position your cursor on cell B57. Then, click insert. Hindi ko lang muna yung zoom. Then, puntahan lang ulit natin si pie, 2D pie, then click bar of pie. After that, syempre, same steps po muna. Move sheet to a new sheet. Let's name this bar of pie. Yan. Kanina may pie, ngayon naman may bar na, may pie pa. Okay. So what we now have here is a bar of pie. Yan. So at this point, maybe na-visualize niyo na kung bakit ginagamit natin yung bar of pie for this kind of data. First, let us improve pa our data. Okay, so after natin ma-move our chart, let us select our data. Okay, kung kanina iniskipan natin yung part ng selection ng data, this hindi dapat dahil meron siya nasamang hindi part ng ating chart dapat, which is the source 2010 Census of Population and Housing. Sama niya yung source node. So we will select our data, go to the design tab, select data, then highlight our data. Ayan. Then nasama, ayan. Okay, so from cells B56 to cell B62. Then for the horizontal axis label, edit, go back to your data, highlight from cells A57 to A62, click OK, then click again OK. Ayan. So we now have our bar of pie. So we will now improve further our bar of pie by adding a chart title first. So this is now figure number 5. Then, copy na lang ng name. Distribution of household by manner of garbage disposal in Province B for the year 2015. Yan. So, meron na tayo ngayong chart title. Okay? So, ano next step? Steps po muna tayo with the pie chart. So, let us add our chart area border. Yan, ganyan lang kabilis ang pag-add ng chart area border. Hindi natin lalagay yung plot areas. Sa chart area lang tayo lalagay. Yan. Okay, so we now have our chart area border. Okay, so now ang next step pa, same steps tayo with the pie chart.
after adding our chart area border, or we will add the data labels. Go to the Design tab, add chart element, data labels, kung kanina outside end, this time, so kung kanina ay, ayan, position siya. So this time, click nyo po na again your bar, these options, yung column bar dyan, and then split series by percentage value. Okay? So, anong ibig sabihin nun? So, kinukuha niya muna yung value or yung percentage value ng each of the category, and then may criteria here na kung ano yung magiging laman ng ating bar. Okay? So, ang ginawa natin is, or ang default sa kanya is value less than 1010. So, hindi na natin siya babaguhin. Again, ano nangyari? Okay? First, ang ginawa ni Excel is kinuha niya yung value or percentage value ng each of the categories, and then our criteria here, so value less than 10%, lahat ng pasok 10%, okay, ng category, okay, matama sa ating bar. Okay? At ng ito, 5,000, 2,000, and so on, masasama siya sa ating bar since is 10% or less noong ating mga categories. So we now have here, yan, may 2 pie slice tayo. Yung ikatlong pie slice naglalaman ng 4 na bars. Okay, so meron tayong bar na may 4. Okay? Ano yung next step? So actually, we may improve further pa yung ating data labels. Yan, so punta natin si label options. So this time, lagyan natin ng category name. Ayan, then new line ulit. Okay? So what if, katulad ng ganyan, hindi na mabasa yung ating mga categories or yung buong label options natin because of its font color and font size. Yan. So, pwede nyo siyang i-add sa home. Bayin natin yung font color. Let's say, yan, basta na ba siya? Yeah, mas maganda white. Yan. Okay? So, this time naman, itong feeding to animals, masyado siyang malaki para sa kanyang bar. So, pwede nyo siyang i-adjust. Yan. Para mabuo. Gawin ko siyang kama. Pwede naman siyang gawing kama. Para siya magkasya. Dito ang code. Okay? Yan. Pwede nyong ilagay yung category name as long as nababasa siya. So, hindi ko na siya mabasa eh. Pagawin ko lang yung separator niya. Ito, kama ba? Ayan. Yan. So, space na lang. Okay. So, feeding to animals. So, 364. I think pwede pa itong palakihin pa ng isa pang point. Yan. Kasya na siya. Okay. So, we now have here a category name. Since may category name na siya, pwede na rin natin tanggalin ito legend. Okay. So, depende sa inyo kung gusto nyong nasa loob ng pie slices and ng bars natin yung category name. Okay, pero pag nilagay na natin siya, so dapat wala na rin po yung legends. Or if mas gusto po natin na ilagay yung legends and yung or yun nga, pag nilagay natin yung legends, so tatanggalin na natin yung category names. Okay, so question here, kung may nakapansin, so according to our guideline, so dapat yung angle ng first slice natin or angle of the biggest slice natin ay nag-i-start sa 12 o'clock. Bakit po dito hindi? Okay? So, first kind of graph na bar of pie. So, hindi po natin mababago yung position ng first slice since, okay, so na po or naka-program na po kay Excel na na-write yung pie and nasa left yung pie rather and nasa right yung bar. So, nag-i-start or naka-arrow itong bar dito sa smallest pie slice. Okay? So, hindi natin siya mababago pa. Okay? So, this time, ang pwede natin i-improve is yung emphasis natin. Kung gusto natin sa malaking, since
criteria tayo na less than 10% ang loob ng ating bar. So, ibig sabihin, above 90% or less, 11% pataas yung ating pie slices. So, depende sa atin kung ano yung gusto nating mas i-highlight or yung mas focus ng ating mga readers or audiences. So, pwede nating palakihin yung plot size natin. Either ito. So, second plot size, for example, 150. Ayan. So, sobrang laki ng ating bar. So, sa first glance, pag binasa na ng ating mga readers, audiences, or lang kahit ng boss natin, so, ang unang makukuhang attention is yung para sa bars. Okay? Bukod sa pie slice. Okay? So, kung gusto niyo yung pie slice, yung focus ng attention, bawasan nyo lang po yung second plot size. Okay? So, kung kanina, may natin yung 50%. Yan. Okay? So, for me, ang gusto kong focus ng attention ay nasa bar. Ayan. Okay. So, with this, okay? So, ano ang last natin dito? Actually, pwede pa natin tong i-explode. So, kung may gusto pa tayong i-highlight, pwede nating i-explode dito. Okay? So, option na lang natin yon. Pero dahil nga, okay, so dahil nga gusto natin, or for gusto kong i-highlight here yung ating bar instead of the pie slices, so hindi ko na i-explode yung certain pies. Okay? So, nasa inyo, depende again sa kung anong gusto nyong i-highlight with your data, but dito, pinapakita ko lang po na pwedeng i-explode pa rin yung mga pie slice. Okay? Hindi po pwedeng explode yung bar natin. Okay? Okay. To add po yung ating data labels, I think yun po yung tinutukoy natin. Okay? So, click lang po yung Design tab, Add Chart Element Data Labels. Okay? Inside, or rather, Center. Once na meron na po kayong data labels, click and activate all of your labels. Go to the series or label options rather, and add category name. Okay, so depende po sa inyo. For me, gusto ko nasa loob na ng pie slices and ng bars yung categories. Okay, so para mas madaling makita, ayoko nang pagbasahin sa legend yung mga papatignan ko ng graph na ito. So, for each of the slices and for each of the bars, meron na kaagad siyang category name. So, for here, for example, mas madaling ma-highlight yung bar, so mas madaling makita na ito yung less than percent ng ating mga categories. Okay? By manner of garbage disposal. Okay? And then, ang ginawa ko is, for the label options pa rin, ayan, so sineparate ko siya by new line. But, since sobrang liit po nung ating bar for feeding to animals, pinaghiwalay ko siya. Okay? So, imbis na new line ang ginamit ko sa kanya, single click ko siya, inedit ko siya, and binago ko yung font size and also the separator as space lang. Ayan. So, click and activate lang po, then design, add chart element. If lower version po yung Excel natin, nasa layout po siya, ma'am. Okay? So, nakahiwalay po yung tab na layout. Then, sa loob po nun, nakahiwalay rin po yung mga chart elements. Okay? So, again, difference lang po ng lower versions. 2010 pababa. So, not sure na ako pag sobrang baba talaga ng version, but for 2010, 7, ayan. So, yung add chart element natin ay matatagpuan doon sa another tab which is named layout. But for 2013 and up, 2016, I think yung gamit ko right now. Ayan, so 2016 nga yung gamit ko. For 2019 din, same. Okay? So, yung add chart element ay na design tab. So this is now figure number 5, distribution of household by manner of garbage disposal in province B for the year 2015. So we used here, since we have 6 categories, and some of them, or meron talagang isa na may sobrang taas ng kanyang observed value,
or observations and may sobrang baba naman na observed value. So we use bar of pi para mapakita both. Okay? Nang maayos pa rin. Okay?